say thank you so much to El Salvador for taking care of us delegates and the whole Miss Universe organization as well. They've been doing an absolute amazing job. Congratulations talaga, Pilipinas, kasi effective itong kindness campaign. Kaya ipagpatuloy na lang natin ito kahit na matapos ang Miss Universe dahil ipakita natin sa buong mundo na effective at nakakawalan ng stress ang kindness campaign. Magpasalamat tayo. It's because now, Philippines and Thailand are close friends na, diba? Kaya pasalamat tayo sa pagpapapromote ng kindness campaign. Kaya tignan mo ngayon, ang gaan ng feeling na wala nang nagbabash. Mas lalong kinilig ang mga Thai fans nung ang tawagan nila Michelle D tsaka Antonia Porcil ay Mommy and Daddy. So tinawag na Mommy si Antonia and then tinawag na Daddy naman si Michelle D. Kaya nga ang daming nagsiship lalo na sa mga Thai GL fans or yung tinatawag natin na Girls Love, in which talamak na yung mga ganitong series ngayon, no? Mapa doon sa Thailand, Vietnam, pati dito na rin sa Pilipinas, tapos sa South Korea and Japan. Tapos sikat na rin kasi yung BL series, yung Boys Love. Kaya ang daming kinikilig sa kanilang dalawa, and as you can see in this picture, ayan, so maraming nakikilig na Thai fans na tumahimik sila. Hindi na yung katulad days before na grabe talaga yung bashing, no? And yung isang page na nandun is napatahimik na rin. Kasi, syempre, ganito ang epekto ng kindness campaign. We should be thankful. I-take advantage natin ito kasi napaka-positive talaga yung maidudulot nito sa atin. Na kapag wala kang kinakaaway, wala kang kinakabash, parang ang gaan talaga ng feeling. Dati kasi, walang pakialam ang mga organizations kahit na magwarlahan yung mga fans. But ngayon, unti-unti nang nare-realize ng mga organization na meron connection ang mga pageant fan behaviors sa the way na mag-influence yung mga beauty queens na kung saan may talagang say yung words, yung mga actions ng mga beauty queens sa mga fan behavior. So, ang example dito is yung pagpapalaganap ng kindness campaign in which talaga naman naging effective, no? Kasi nung previous editions, talagang walang pakialamanan ang mga pageant fans na very insensitive yung mga kino-comment nila, nagkakalat, nagiging kanal talaga yung attitude. Ngayon, nagiging disiplinado na, well-mannered na, and marunong nang magtimpi. And sana, even after the pageant, yung mga ganitong klaseng campaign magtuloy-tuloy, no, sa mga susunod pang mga pageants to come. Hindi lang dito lang sa Miss Universe na edition, kundi sa mga susunod pa. Dati kasi walang pakialam ang mga organizations kahit na magwarlahan yung mga fans. But ngayon, unti-unti nang nare-realize ng mga organization na meron connection ang mga pageant fan behaviors sa the way na mag-influence yung mga beauty queens na kung saan may talagang say yung words, yung mga actions ng mga beauty queens sa mga fan behavior. So, ang example dito is yung pagpapalaganap ng kindness campaign in which talaga naman naging effective, no? Kasi nung previous editions, talagang walang pakialamanan ang mga pageant fans na very insensitive yung mga kino-comment nila, nagkakalat, nagiging kanal talaga yung attitude. Ngayon, nagiging disiplinado na, well-mannered na, and marunong nang magtimpi. And sana, even after the pageant, yung mga ganitong klaseng campaign magtuloy-tuloy, no, sa mga susunod pang mga pageants to come. Hindi lang dito lang sa Miss Universe na edition, kundi sa mga susunod pa. Pag-usapan naman natin itong format. So, as per interview ni Dayan Castillejos, ito yung official format daw talaga. I'm not sure kung may changes pa, pero ito. Yung unang cut is the top 20 announcement. And hindi ko sure kung dito na idadagdag yung fan vote winner. So, probably magkakaroon ng top 21 announcement. And dito, usually, nagkakaroon ng speech yung mga natatawag na semi-finalist. Tapos, after ng speech na yan, here comes swimsuit competition, swimwear competition. So, after ng swimsuit, top 10 na. So, magiging 10 na silang lahat. So, itong mga top 10, magkakaroon ng evening gown.
Ayan, magpaparade sila sa kanilang mga best designed gowns. So, I hope makakapasok hanggang dito si Michelle D. Bonus na lang sa akin kung makakapasok sa top 10. And then, after nito, magka-cut ulit sila, top 5 announcement na. Tapos, yung sa top 5, magkakaroon ng interview questions. So, paiba-iba sila ng questions each judge. Or may mga bunutan, yung mga ganon. So, depende na lang kung ano yung makikita natin sa finals night. And then, after nito, yung top 3 na. So, dito na magkakaroon ng final question. So, ito yung iisang question sa tatlong candidate. Kaya yung dalawa na maiiwan, syempre, pupunta sila sa cubicle o kaya sa loob ng CR. Mga ganun na eksena, di ba? Na kung sino yung may pinakamagandang sagot, so, yun yung possible na winner. Depende kung back to zero, yung scoring or cumulative, no? Kaya, I'm not sure about the scoring system. And crowning moment. So, pinaka-bonus na lang kung makaka 5th crown tayo this year by Michelle D. So, hopefully for the 5th crown. Pero, syempre, wag tayong masyadong umasa, no? We should be already happy and contented na makakapasok ang Pilipinas sa top 20. Kasi, di ba, kapag masyadong mataas yung ini-aim mo, tapos iba yung naging resulta, di ba, masakit. Kaya, wag mo na masyadong mag-expect. Pagdating naman sa nakakalitong schedule, ito yung naipaskill. So, where to watch? Preliminary competition will be on 11:15 at 8 p.m. to 10 p.m. So, Central Time. Pero pag dito, kapag i-convert mo one day, so, advance kasi tayo eh. Sabi nila, November 16, pero umaga dito sa atin. It's like 10 a.m. to 12 noon, mga ganon. Correct me na lang if I'm wrong dito ha. Pero medyo advanced tayo ng oras. And then sa NatCos competition naman, sabi dito is November 16 at 8 to 9:30 p.m. Central Time. Tapos, pag dito naman sa Pilipinas, it's November 17 at 10 a.m. ulit. Mga ganon. So, basta advance tayo ng isang araw. And then, finals competition will be on November 18 at 7 p.m. So, dito, November 19, Sunday at 9 a.m. Mga ganon yung oras. So, correct me na lang dito sa exact time kasi nalilito din ako and di ko din alam yung exactamente na time zone difference between El Salvador and Manila. So, bear with me. Siyempre, you can correct me if I'm wrong. Para sa mga nagsasabi na magtimpi tayo hanggang matapos ang Miss Universe, I think it's much better na i-continue na natin yung kindness campaign even after Miss Universe kasi para naman maipakita natin na tayo ang pioneer sa kindness campaign. And kung mapapansin mo rin, meron ng mga ibang lahi na gusto rin itong kindness campaign kineme. So makikikineme din sila, it's because mas malaki talaga ang advantage and benefits rather than makikipagbardagulan ka or nakikiadapt ka sa mga ugaling kanal. Ayan, kaya yes, mas maganda talaga kapag mawawalan ka ng iniisip, ng stress. Ayun, mas maaliwalas talaga yung feeling mo and nakakabawas siya ng anxiety level. O, di ba? So, let us all continue to vote for Michelle D. May natitira pang mga oras, kaya go na. And hindi naman siguro mabigat para sa atin ito. Kumbaga, katumbas ng isang pamasahe sa taxi. Parang ganun yung katumbas niya. O, di ba? And yes, para sa mga mahilig mag 2x2 dyan, pwede naman siguro yung isang bote ng 2x2, pwede nang i-vote. Ngayon lang naman eh. So, anyway, I hope na after this pageant, manonood din pa rin kayo sa akin, especially sa mga non-pageant na binavlog ko. Kasi, syempre, hindi naman lahat puro pageant yung topic natin, no? And thank you nga pala sa mga sumusubaybay sa mga videos ko. And I will vow to improve or to, syempre, kung ano man yung mga kakulangan natin, i-improve natin. So, that's it guys.
always also remember or be cautious na mag-ingat sa mga scammers kasi maraming nakikiride on ngayon. Kaya, wag niyong i-entertain kung meron biglang magsasabi sa'yo na bibigyan ka ng pera sa GCash mo dahil hindi daw nila alam mag-vote. Yung mga ganon. So, mag-ingat-ingat kayo dyan. Okay, so I hope may natutunan kayo dito sa video na ito and another vlog ulit mamaya. So, thank you and have a nice day.